Jake's point of view. 1 week. Babalik ako after 1 week. Paulit-ulit ang mga salitang yan na tumatakbo sa isip ko habang nagmamaneho ako papunta sa Quezon City Jail. Dahil sa malapit lang ito, tinawagan ko muna ang magulang ko bago ako tuluyang bumaba para puntahan ang kapatid ko. Ma'am, anong pangalan niya? Wala nang pasakalyang tanong ko nang sagutin ito ang tawag ko. Wala man lang bang, "Hi ma'am, I'm sorry if hindi kita naimbita sa wedding ko?" Sarkastikong tanong nito pero wala akong panahon para sa mga pasakalya nito. "I have no time ma'am, just tell me his name." Napipikon na sabi ko dito. Ramdam ko na nagulat si ma'am sa ginawa kong pagsigaw. I was about to say sorry pero huli na. "Joaquin Wason!" Bulyaw nito pabalik at saka ko pinatayan ng tawag. Napahilot na lang ako sa sentido ko at napapailing na bumaba sa sasakyan. Habang naglalakad ako papasok sa presinto, nagtitinginan ang mga nadadaanan ko. Hindi ko pinansin ang kahit isa sa mga ito. Taas noo lang ako naglakad papunta sa information. Pagkakita sa akin ng nasa information, kaagad akong pabirong sinaluduhan ng mga ito. Napangisi ako na makilala ang mga pulis na sumaludo. "Napadalo ka, Boss Jake?" Tanong ng isa sa mga pulis. Ngumiti muna ako bago ako sumagot. "Joaquin Wason, bibisitahin ko." "Unang room, boss. Pasok ka na." Sagot ng pulis na bumati sa akin. Tumango ako at dumiretso sa room na itinuro sa akin. Pagkarating ko sa room, sumalubong sa akin ang maliwanag na kwarto. Iginala ko ang tingin sa kabuuan nito. Pero walang kahit ano dito, maliban sa maliwanag na ilaw at maliit na kama kung saan may payat na lalaking nakahiga at mukhang natutulog. Sa unang tingin pa lang, alam ko na ito ang kapatid ko. Naisa itong Wason dahil sa physical features nito na regal yet charming look. Nahabag ako sa nakikita kong itsura nito. Payat, mahaba ang buhok na umaabot hanggang balikat. Pero ang higit na nagpahabag sa akin ay ang mga galos nito sa katawan. "Joaquin!" Panggising ko dito. Joaquin stirred pero kaagad napabalikwas. He was disoriented at first pero ngumiti ng malawak pagkakita sa akin. "Jake!" Masayang bati nito at kaagad tumayo. Sinugod ako ng yakap. Hindi ko ginantihan ang yakap nito. Una sa lahat, dahil hindi naman siya pamilyar sa akin at ngayon ko lang siya nakita. Mukha namang naramdaman nito na hindi ko ramdam ang pagiging welcoming nito. Nagkakamot ng ulo na bumalik to sa kama. "Upo ka." May sabi nitang siglang pag-aanyaya nito at 3 beses na timnapik ang kama. Mabagal ako naglakad at naupo sa tabi nito. Nang makaupo ko sa tabi nito, narinig ko ang malalim nitong paghinga. "How's mom and dad?" Tanong nito sa mababang tono. Bumaling ako dito at nakita ko ang malungkot na tingin nito sa kawalan. "They're fine, but I know they miss you." Sagot ko at kagaya nito, tumingin din ako sa kawalan. Pansamantala kaming binalot ng katahimikan. Ang natatandaan ko, pasado 11:00 na ng gabi noon. Kakalabas ko lang ng bar at nang bubuksan ko ng pinto ng kotse ko, may humampas sa ulo ko. Nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, 5 kotse na ang nagkarambulan. Duguan ako at nasa driver's seat. Kwento nito para basagin ang katahimikan sa pagitan namin. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa sinasabi nito. Pero sa tono ng boses nito, wala akong marinig na kasinungalingan doon. "Bakit hindi ka tinulungan ni Mom?" Curious na tanong ko. Dahil alam ko na mayaman kami. Pero ang ineglect nila ang panganay nilang anak. "They did. Pinyansahan nila ako. So nakalaya ako for a while. Pero 10 years ago, mayroong babae ang nagdiin sa akin. Sa kasong yun. May pinas lang daw ako eh. I remember her name. It's Elena. She said na ako may gawa sa asawa niya. At dahil under influence ako nung time na yon, wala akong nagawa nang hulihin nila ulit ako. Since then, wala na. Andito na lang ako. Serving my time." Dama ko ang kawalan ng pag-asa sa boses nito habang nagsasalita. "Bakit hindi sinabi sa akin ni Namang Matdad ang tungkol sa'yo? Ang tungkol sa mga nangyari?" Isa ang mga ito sa naglalaro sa isip ko kasi anak din nila ito. At ang hindi ito sabihin sa akin, nakapagtataka. "That, I told them not to tell you." Sagot nito at saka ngumisi sa akin. "Grabe ka.
Bakit naman ganun? Yun na lang ang nasabi ko. That earns a lot from him. I'm your older brother. I need to be a role model. Pero nangyari yung aksidente. Ayoko naman na maging tampulan ka ng tukso dahil sa akin. Ilalabas kita dito. Maghahanap ako ng ebidensya para mailabas kita dito. Hindi na ako nagtagal sa presinto. Kagad na ako umuwi sa kondo. After an hour drive, nakarating ako sa kondo at pagpasok ko sa unit ko, sinalubong kaagad ako ng katahimikan at kalungkutan. Kahit saan ako bumaling, mukha ni Sarah nakikita ko. Unang araw pa lang, Jake. Unang araw pa lang. I felt my eyes wells up in tears. Pakyat na ako sa kwarto nang makatanggap ako ng isang email. Nabitawan ko ang cellphone ko pagkabasa ko sa mensahe. Sakto ang malalakas at magkakasunod na katok sa pinto. Nanginginig na dinampot ko ang cellphone habang naglalakad ako patungo sa pinto. Nang mabuksan ko ang pinto, bumungad sa akin ang humahangos at namumutlang si Carlo. Si Sarah, bro! Kinakabahang sabi nito at halos hindi ko na maintindihan yun dahil sa malalim nitong paghinga. What happened to her? Singhal ko at kinwelyuhan ko ito bago sinandal sa pader. Nothing, bro! Gate nito. Humigpit ang hawak ko sa cellphone ko. Ngayon mo sabihin kung ano to. Tigalgal tong napatingin sa larawan na ipinakita ko. Larawan ni Sarah na puno ng galos at pasa. Third person, point of view. Huason Condominium. 5 in the afternoon. Pumailan lang ang mura ni Jake sa kabuuan ng unit nito. Napatigil at napatingin ang lahat ng taong nagkakagulo sa loob ng bahay. Kay Jake na masama ang tingin at sa guard na nakatayo sa harap nito habang nakayuko. Hindi magkamayaw ang mga tao sa loob ng unit ni Jake. Ang lahat ay natatakot na masinghalan nito, kagaya ng nangyari sa isa sa mga bodyguard nito na aksidenteng natabig ang paa nito. Greg, bakit ang tagal? Wala pa din bang resulta hanggang ngayon? Ang kinatatakutan ng lahat, nangyayari na at nasimulan na ito kay Greg. Nanginginig ang kamay na nagtipa sa computer sina Greg at akitan niya na sinadya ng kumilos na mabilis para hindi mapansin ng amo. Lumipas ang ilang minuto, tagaktak ang pawis sa mga tauhan ni Jake pero wala pa ding resulta. Unti-unti nang nakakaramdam ng pagkainip si Jake. At alam nito sa sarili na malapit na siyang sumabog dahil sa galit. Kaya naman para maiwasan ang gulo, umalis ito. Pero bago tuluyang umalis, nag-iwan to ng isang babala. Lahat kayo malalagot sa akin. Alam niyo ang kaya kong gawin kapag hindi niyo nahanap ang asawa ko. Mabilis ang lakad ni Jake papunta sa kwarto at sa bawat paghakbang na ginagawa niya, isa-isa ding napuputol ang PC na nagduduktong sa pasensya niya. Nang makapasok sa kwarto, ay pabalabag na isinara nitong pinto na naglikha ng malakas na tunog, dahilan para magulat ang mga tao sa sala. Pagkarinig sa kalabog ng pinto, parang mga daga na hindi mapakali ang mga tauhan ni Jake. Magsisimula na sana si Rodent na ihak ang CCTV sa buong Pilipinas nang mapadako ang tingin nito kay Carlo. Binatukan ni Rodent ang sarili dahil sa kalokohan. Nakita naman ito ni Aquitania kaya nakakunot ang noo itong nagtanong dahil sa pagtataka. Ano, naapektuhan na din ba ang utak mo nang dahil sa galit ni Sir Jake? Umiling si Rodent at pinukol ng masamang tingin si Aquitania bago inginuso si Carlo. Para namang may umilaw na bumbilya sa utak ni Aquitania. Sir Carlo, saan ang address ng bahay niyo? Tanong ni Aquitania na nagpahinga ng maluwag kay Rodent dahil akala nito hindi maintindihan ng team leader nila ang nais niyang ipakahulugan. District 4, De La Cuestaville. Sagot nito bago nagtatakang nagtanong. Bakit niyo tinatanong? Wala nang panahon si Aquitania para ipaliwanag pa dito ang sagot. Nagsimula na ang mga tracker na magtrabaho. Nagsimula na ding magpakitang gilas ang mga miyembro ng tracker team. Santillan, I want you to hack every CCTV camera sa buong metro. Cruz, track every vehicle and its owner. Nagsimula na mag-utos si Aquitania habang hindi inalis sa mata sa monitor. Manghang-mangha na nakatingin ang grupo ng cleaner at protector sa tatlong miyembro ng tracker sa sobrang bilis ng mga daliri ng mga ito sa pagtipa. Sa kwarto naman, mahigpit ang hawak ni Jake sa cellphone habang may kausap. What? Pabulyaw na tanong nito sa nasa kabilang linya. Nagulat siya na ang kausap niya doon ay babae pala.
I don't have time for you, miss. So please talk! Napipikon na sigaw niya dito. My, Jake. Hindi ka dapat ganyan makipag-usap sa taong magdidikta kung mabubuhay pa ang asawa mo. Sambit nito sa mapang-asar na tono. Tigalgal si Jake pagkarinig sa sinabi ng nasa kabilang linya. Pero ang pagkatigalgal nito, hindi nagtagal. Unti-unting tumalim ang tingin nito at tumigas sa mukha. Nababaliw ka na! Nasaan ang asawa ko at anong ginawa mo sa kanya? Puno ng galit na sigaw ni Jake, pero humalakhak lang na parang baliw na nasa kabilang linya. Napakaloko mo! Sabi ni Jake. Pareho lang tayo, Wason. Kung gusto mong makitang buhay ang asawa mo, sundin mo lahat ng gusto ko. Wala na ang kasiyahan sa boses ng babaeng nasa kabilang linya. Napalitan na ito ng pagkamuhi. What do you want? Mas mahinahon na tanong ni Jake, habang mahigpit na nakakuyom ang kamay para kontrolin ang galit. Yan, ganyan dapat, Jake. Sumunod ka. O bangkay mo na makikita ang asawa mo. Sayang, ang ganda pa naman niya. Nagngit-ngit si Jake sa galit, pero hindi siya nagkomento sa naging pangasar na kausap niya. Hindi pwedeng mapahamak si Sarah. Yun lang ang tanging tumatakbo sa isip ni Jake, kaya naman kahit gusto niyang singhalan ito, pinigilan niya ang kanyang sarili. Tahimik na naghintay si Jake sa address na ibinigay ng kausap nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Bago pa man makapagsalita, ang nagbukas, sinenyasan na niya ito. Mamayang 10 ng gabi, pumunta ka sa isang lumang factory ng mga laruan sa Bukawi, Bulacan. At tandaan mo, walang dapat makakaalam nito, kahit ang mga tauhan mo. Dahil mawawala si Sarah kapag may nakaalam. Seryosong sambit nito, habang dinidikta ang lugar na dapat puntahan. Pwede ko bang marinig ang boses niya? Kahit alam ni Jake na malabong mangyari yon, nagbabaka sakali pa din siya. Oh, asawa mo! Irritableng singhal ng babae. Nakarinig ng pagsinghap si Jake sa kabilang linya. Kagad niyang nabosesan yon. Jake? Kinakabahang tanong ni Sarah. Paos ang boses nito at mukhang matagal nang umiiyak. Dahil bakas pa sa pagsasalita nito ang hikbi. Naninikip ang dibdib ni Jake habang pinapakinggan ang mahihinang hikbi ng asawa. Iuwi kita dito at hindi na tayo maghihiwalay, ha? Hintayin mo. Hindi pa natatapos ni Jake ang sasabihin, patay na ang tawag. Sarah! Sarah! Sigaw ni Jake at tinignan ng cellphone dahil wala nang sumasagot. At nung makita na patay na ang tawag, galit na ibinalibag nito ang cellphone sa pader. Nagkadurog-durog ang cellphone at isa-isang bumagsak ang bawat piraso noon sa sahig. Tumingin ang matalim na mata ni Jake sa nagbukas ng pinto. Kaagad na nakaramdam ng kaba si Cosmo na siyang nagbukas ng pinto. Pero nawala ang kaba na yon nang mawala ang talim sa mata ni Jake at mapalitan yun ng lungkot at pangingilid ng luha. Kaagad na pinalis ni Jake ang luha at gamit lang ang ekspresyon nito, tinanong si Cosmo. Cosmo Santillan, 30 years old, and is one of the tracker, specialized in hacking and locating just like Rodent. Pero ang kaibahan nito kay Rodent, nakuha ni Jake si Cosmo sa presinto at inalok na magtrabaho para sa kanya. Sir Jake, we found her, Cosmo announced. Tumango si Jake sa sinabi nito at nagpatiuna ng naglakad pababa sa sala. Pagdating sa sala, naabutan ni Jake, nagkakasiyahan ng lahat. Animoy nanalo ang mga ito sa loto habang nakatingin sa screen na may iba't ibang larawan. Pero ang nakakuha ng atensyon ni Jake, ang larawan ng babae sa isang malaking monitor. Binalingan niya ang kaibigan na si Carlo at nakita niya sa mukha nito ang pagkabigla. Siya na ba? Pambasag niya sa kasiyahan ng mga ito. Kagad na sumeryoso ang mga tao na kanina lang ay natutuwa. Name is Raika Segundo, a black belter in Taekwondo. Daughter of Carlos Segundo at bartender sa bar ni Carlo. It feels like she follows every Carlos move, imporma ni Greg. Pagkarinig sa pangalan ng investor niya, kaagad umasim ang mukha ni Jake. Pero ang labis na inaalala niya ngayon ay ang kaibigan. Halata dito ang labis sa pagkagulat at guilt. Prepare everything. Pupunta tayo dun ngayon na para sorpresahin sila. Sa sinabi ni Jake, parang nabuhayan ang lahat. Habang naghahanda, tinungo ni Jake ang kinaroroonan ng kaibigan. Nang makarating, tinapik niya ang balikat nito. You okay? Tanong niya dito.
Sasama ka ba? Tanong niya sa kaibigan muli. Kahit ang totoo, ayaw niyang isama ito. Sumeryoso ang mukha ni Carlo bago tumango. Okay, sagot niya. Manang, mag-leave ka muna. Ipapahatid kita sa driver. Hindi. Dito lang ako hanggang sa makabalik kayo ng alaga ko. Niyakap ni Jake ang matanda bago ito inassure na makakabalik sila. Hintayin mo kami, Manang, okay? Tumango ang matanda at nagpahid ang luha. Humiwalay sa yakap si Jake at sinenyasan na ang mga kasama. Magkakasabay na lumabas ang 12 katao na kinabibilangan ni Jake, Greg, Carlo Aquintania na leader ng tracker. Kasama ang mga miyembro nito, si Santillan at Cruz. Sa likod naman ang grupo ng protector. Nahuhuli naman sa paglalakad ang mga cleaner sa pangunguna ni Sanchez. Kasunod dito ay sila Simon at Casper. Nang makalabas ang grupo nila Jake sa condominium, pinahinto niya muna ang mga ito sa tangkang pagsakay sa kotse. Mauuna akong pupunta sa lugar. Dediretso ako ng parking sa harap ng lumang pabrika. Habang kayo, malayo pa lang huminto na kayo. Maglakad na lang kayo papasok ng gusali. Mga trackers sa likod kayo. Protector sa kaliwa at cleaner sa kanan. Greg, Carlo, sumama kayo sa kanila. Kaagad na tumutol si Carlo sa gustong mangyari ni Jake. No, Jake! Kailangan mo na kasama. No. Kailangan isipin nila na nag-iisa lang ako. Maliwanag ba? Kahit labag sa kalooban ng lahat, ang gustong mangyari ni Jake, walang magawa ang mga ito. Tumango lamang. Ang pagtango ng lahat ay naging hudyat ni Jake para sumakay siya sa sariling kotse. Habang nagmamaneho papunta sa Bukawi, Bulacan, isa-isang tiningnan ni Jake ang mga armas. Napangisi na lang siya dahil sa pagiging alista ng mga kasama niya. Mabilis ang patakbo ni Jake habang binabagtas ang kahabaan ng EDSA highway. Nakasunod sa kanya ang 3 heavily tinted na kotse, lula ng 3 grupo. Sa loob ng 3 heavily tinted car, makikita ang mga tauhan ng bawat grupo na abala sa paglalagay ng bala, na si Dr. Sandoval ang nag-provide. Marami ang hindi nakakaalam na ang pamosong doktor ay may-ari ng isang laboratory, kung saan lumilikha ng mga armas. Kaya naman madali lang para kay Jake ang magkaroon ng access sa mga ganitong bagay. Sa kabilang banda, kanina patahimik na umiyak si Sarah dahil sa sakit na nararamdaman mula sa mga galos at pasa sa braso niya, na dulot ng pagpapahirap sa kanya ng mga hindi kilalang tao na dumukot sa kanya. Hanggang kailan ka ba iiyak? Iritableng tanong ni Raika habang nakatingin kay Sarah. Ano bang kailangan niyo sa akin? Na hindi ko nga kayo kilala. Wala akong maalala na ginawa kong masama sa inyo. Sigaw ni Sarah at sa kapilit na kumawala sa mahigpit na pagkakatali ng kamay at paa niya. Nasisiyahang pinanood ni Raika si Sarah sa ginagawa nitong pagpapumilit na makawala. Hindi ka makakaalis dyan, so behave yourself. At baka mainis ako. Tapusin kita. Kaagad na tumahimik si Sarah sa pagbabanta ni Raika. Pinakiramdaman ni Sarah ang paligid niya, lalo na nang may marinig siyang mahinang yabag. Boss, gusto mo ng alak? Tanong ng lalaki na nabosesan niya na siyang sumampal sa kanya ng 2 beses kanina. Pakawalan niyo na ako, parang awa niyo na. Wala kayong mapapala sa akin dahil hindi naman ako mayaman. Wala ko ibabayad sa inyo. Nagmamakaawang sabi ni Sarah. Nawawala na siya ng pag-asa na makaalis sa lugar, kaya isang bagay na lang ang iniisip niya. Yun ang ginawa niya. Nagmakaawa na siya kahit nalabag ang kalooban niya. Dahil alam niya sa sarili na wala siyang ginawang masama. Anong wala kami mapapala? Sa'yo siguro oo, pero sa asawa mo? At sa kaibigan niya? Marami. Kagad inatake ng kaba si Sarah nang mabanggit ito si Jake at ang kaibigan nito na alam ni Sarah na si Carlo. About time! Dumating din ang bisita natin. Napuno ng excitement ang boses ni Raika, habang binaha naman ng takot si Sarah nang makarinig ng ugong ng sasakyan. Sa labas ng lumang pabrika, hininto ni Jake ang sasakyan. Hindi muna ito lumabas sa halip. Tinanaw nito sa side mirror ang mga kasama na kasunod niya lang dumating. Pero ang kaibahan, naglalakad lang ang mga ito. Nagkanya-kanya ang grupo ng pasok sa loob ng lumang pabrika. At dahil medyo madilim ang lugar, naging madali para sa mga kasamahan ni Jake ang magtago sa bawat sulok ng gusali. Nang makita na nakapasok na ang lahat, kumuha ng
armas si Jake at isinuksok yun sa bulsa ng leather jacket nito bago bumaba sa sasakyan at tahimik na naglakad papasok ng gusali. Nang makapasok sa lumang gusali, unang hinanap ng mga mata ni Jake ang asawa at halos gumuho ang mundo niya nang makita itong tahimik na umiiyak. Pinasadahan niya ng tingin ng katawan nito at naggit-ngit ang mga ngipin niya nang makita ang mga braso nito na puno ng galos. Finally, dumating ka din! Maangas sa pagsalubong ni Raika sa tahimik na si Jake. Nagtawanan ng mga kasamahan ni Raika sa isip ng mga ito ay natatakot na si Jake ngayon. Pero kabaligtaran nun ang nararamdaman ni Jake. Puno ng galit ang dibdib nito. Hindi binalingan o sinuklian ni Jake ang pagbati ni Raika. Diretso lang ang tingin nito kay Sarah. Aba, maangas ka! Galit na sigaw ng isang malaking lalaki na puno ng tattoo na ang katawan. Inundayan nito ng suntok si Jake na madali lang naiwasan ni Jake. Mukhang nainis ang lalaki sa ginagawang pag-iwas lang ni Jake. Kaya naman kumuha na ito ng armas. Nakita ni Jake ang pagkuha nito. Kaya naman tinalasan na niya ang pakaramdam. Nang makita niya na nagpakawala ito ng isang unday, galing sa kanan, mabilis siyang tumagilid. Pero sa pagtagilid niya, ay siyang pagpapakawala niya ng isang may kalakasang sipa. Sa sulok ng building ay alisto ang tatlong grupo na kasama ni Jake, habang pinapanood na nakikipagpalitan ng suntok sa malalaking lalaki. Yamado si Jake pero hindi masasabing dehado ang kalaban nito dahil ilang beses din itong natamaan ng suntok si Jake. At nung malapit nang bumagsak ang mukha ng kalaban ni Jake, hinanap na ng mata ni Carlos si Raika. Sakto na natanaw niya itong nakaupo sa pang-isahang sofa at aliw na pinapanood ang dalawang nagsusuntukan. Kinuha ni Carlo ang armas sa tabi na kinaupuan niya at nakadapang inasinta ang target. Pero hindi napansin ni Carlo na may laser ang nakuha niya. Sakto ang bagsak ng kulay pulang ilaw sa katawan ni Raika. Napasok tayo! Sigaw ng kalbo na may tattoo sa ulo. Kaagad na nagsikubli ang mga tauhan ni Raika maliban sa amo nito. Kinalabit ni Carlo ang gatilyo pero hindi tumama ang tira niya dahil mabilis na dumaibang target niya sa semento at nagpagulong-gulong. Nang makita ni Jake ang pagmintis ng kaibigan, tinakbo niya ang kinalalagyan ni Sarah at malakas na itinulak ang upuan kung saan ito nakatali. Tumama ang upuan sa isang sementadong poste at naputol yun. Mabilis na tinungo ni Jake ang kinalalagyan ni Sarah at nagsimula siyang kalagan nito. Dinig sa buong building ang pagpapalitan ng mga putok. Maging ang mga nakatira sa kalapit na bahay, mabilis na pinagpapatay ang ilaw dahil sa takot na baka may NPA sa paligid. Sa loob ng building, makikita na malapit nang makalag ni Jake ang tali sa kamay ni Sarah. Pero naramdaman nito ang tao sa likod niya. Mabilis na gumulong si Jake at sinipa ang kamay ni Raika na may hawak na patalim at handa na siyang saktan. Tumayo si Jake at iniwasan si Raika. Mabilis ang bawat kilos nito kaya naman hindi nakaiwas si Jake. Nang muling umunday ang dalaga. Sakto sa braso ni Jake. Napamura ito dahil sa sakit. Sumilay ang ngisi sa labi ng dalaga nang makita ang pulang likido na tumutulo sa braso ni Jake. Napikon si Jake dahil sa ginawang pagngisi ng dalaga. Kaya naman dinukot ni Jake ang kanyang patali mula sa bulsa. Mangha na pinanood ng kasama ni Jake ang paglalaban ng dalawa habang palihim na pinakikiramdaman ng paligid. Lumabas si Carlos sa pinagtataguan nila at nagsimulang maglakad papunta sa gawi kung nasan sila Jake. Sa gilid ng mga mata, nakita ni Jake ang kaibigan na naglalakad papunta sa kanila. Kaya naman bago ito tuluyang makalapit, sinigawan niya ito. Carlo, kunin mo si Sarah! Ilagay mo siya sa safe na lugar! Pansamantalang nawala ang atensyon ni Jake sa kalaban. Sinamantala naman nito yun at nagpakawala ng magkakasunod. Naiwasan ni Jake ang isa pero hindi siya nakaligtas sa pangalawa. Jake! Sigaw ng mga kasamahan nito na nakakita sa nangyari. Kaagad na tumakbo ang mga protector ni Jake at nagsimulang makipaglaban kay Raika. Pinipilit ni Jake na manatiling nakatayo habang ramdam niya ang init sa tagiliran niya. At ang bagay na kumakawala mula doon. Tiningnan ni Jake ang tagiliran at nakita niya ang isang armas na nakatarak doon at ang pulang likido na umaagos mula sa sugat. Nakangiwing hinila niya yun
at tuluyan siyang napaluhod habang nakakaramdam ng ibahing sakit. Jake? Kinakabahang tawag ni Sarah. Binalingan ni Jake ito at nakita niya ang ginagawa nitong paggapang habang kinakapa ang paligid. Here, baby. Nahihirapang sambit ni Jake habang malalim ang paghinga. Bakit? Galit na tanong ni Carlo, ang bumalabog sa buong paligid. Natulala si Raika pagkarinig sa galit na boses ni Carlo. Pero sandali lang yun. Why? Mahal kita, Carlo. Pero hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon. Si Angel. Kaagad nung nalaman mo na nag-divorce sila ni Jake, kaagad kang umiksena. Paano naman ako, ha? May nangyari sa atin tapos wala lang yung para sa'yo? Anong tingin mo sa akin para usan kapag wala yung Angel na mahal mo? Tumigas ang ekspresyon ni Carlo habang inaalala yung time na may nangyari sa dalawa. Naalala niya na sinabihan siya nito na mahal siya, pero sa pagkakatanda niya, sinabihan din niya ito na hindi niya kayang suklian ang pagmamahal nito. Nakaramdam ng guilt si Carlo kasi dahil sa kanya napahamak ang pinsan at kaibigan niya. Pero alam mo kung ano mas masakit? Yung itakwil ka ng magulang mo. Dahil simpleng trabaho lang na i-infiltrate ang negosyo mo. Hindi ko nagawa at dinagdagan mo pa. Dahil sa kalokohan mo, Jake. Tuluyang nagalit sa akin ang daddy ko. Galit na sigaw nito. At mabilis na tinadyakan ang paa ni Vasquez. Napangiwi ang lalaki dahil sa sakit kaya aksidenteng lumuwag ang pagkakahawak nito sa dalaga. Kaya naman madali itong nakawala at mabilis na binigyan ng 2 suntok ang leader ng protector. I hate you at tatapusin din kita. Gaya ng ginawa ko sa tauhan mo. Buong lakas sa sigaw nito at tinakbo ang kinaroroonan ni Jake. Habang may nakaambang armas. Pero na-anticipate na ni Jake ang bagay na yon. Kaya naman nang malapit na ito sa kanya, pinatid niya ito. At gamit ang isang kamay at 2 paa, inilak niya ang katawan nito at ulo. Bago walang pasabing, ginilitan nito. Kaagad nawala ng mali si Jake dahil sa mga tinamo nito. At dahil na din sa sobrang dami ng likido, ang nawala dito. Nagsimulang lisanin ng grupo ang lugar at ang tanging naiwan lang doon ay ang cleaner at si Greg na kasabay nila sa sasakyan. Pinagtulungang buhati ng mga protector si Jake habang buhat naman ng mga tracker ang walang mali na si Raika. Buhay pa ito at hindi tinuluyan ni Jake. Nalagutan ito ng hininga. Sa isip ng mga nakasaksi, alam nilang biktima lang si Raika ng maling pagmamahal at ang expectation mula sa pamilya. Kaya lihim din silang nagpapasalamat na hindi ito tinuluyan na kaibigan. Buhat ni Carlos si Sarah na mukhang nawalan din ng malay habang nasa loob ng building. Pagkadating sa pinaradahan ni Jake ng sasakyan, kaagad na initsya ni Vasquez ang susi ng kotse ni Jake sa kanya. Eksperto niya itong sinalo gamit lang ang isang kamay at saka binuksan ang likurang bahagi ng kotse. Hiniga ni Carlos si Sarah sa likod bago tinungo ang driver's seat at mabilis na pinasibat yun para lisanin ang lugar at maidala sa hospital si Sarah. Pagkarating sa pinakamalapit na hospital, hesitant ang mga nurses at doktor na asikasuhin sila dahil siguro sa mga damit nila na puro likido. Naiintindihan ni Carla ang sitwasyon kaya naman nag-text siya kay Sandoval, ang kaibigan nilang doktor, para sabihin dito na ayaw silang asikasuhin ng mga doktor sa Bulacan General Hospital. Matapos makatanggap ng text galing sa doktor na kaibigan, ipinakita ni Carlo ang cellphone at ang text sa mga doktor at nurses. Kaagad namang kumilos ang mga ito at nagsimulang asikasuhin sila. Sandoval is a big deal sa lahat ng hospital because their family owns a chain of laboratory at dahil mataas din ang katungkulan nito sa hospital. Dinala ng mga nurse sa magkabilang operating room si Raika at Jake, habang si Sarah at ang lahat ng natira sa grupo ay nasa loob ng emergency room at nililinis ang sugat. Pagkatapos malinisan ang mga sugat, matyagang naghintay sa labas ng operating room ang mga kasama ni Jake. Maliban kay Sarah na hanggang ngayon hindi pa rin nagkakamalay. Ilang oras na ang lumipas pero hindi pa din lumalabas ang doktor. Naiinip na ang grupo nila Carlo sa kakahintay kaya nagsisimula na mga itong magingay. Si Simon at Eric naglaro na ng bato-bato pick na paulit-ulit na sinasaway ni Vasquez. Natigil sa pag-iingay ang mga tauhan ni Jake nang makarinig ng malakas sa kalabog. Dahan-dahan,
Sabay-sabay na tumingin ang mga ito sa pinagmulan ng tunog. At gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata nila nang makita ang dahilan ng ingay. Napamura si Greg. Pumailan lang yun sa buong hallway ng hospital. Nagsingha pa ng mga nakarinig, especially yung mga may edad. Hay, mga kabataan ngayon, wala ng manners! Pasaring na isang may edad na babae na siyang pinakamalapit sa grupo, bago pinukol ng masamang tingin si Greg. Kaya naman ang huli, nahihiyang nagyuko ng ulo para makaiwas sa mas malaking kahihiyan. Nagpakawala ng malutong na mura si Carlo at mabilis na tinakbo ang kinaroroonan ni Sarah, na ngayon tumatayo na mula sa pagkakadapa. Kung gaano kasama ang mukha ng may edad nang marinig ang pagmumura ni Greg kanina, mas naging doble ito ngayon, at tinapunan ng nakamamatay na tingin ng dalawa na kasalukuyang naglalakad papunta sa kumpol ng mga kaibigan. Jake? Carlo, si Jake? Nahihirapang tanong ni Sarah. Naaawang pinagmasdan nila Carlo ang lumuluhang si Sarah. Tahan na, Sarah. Malalagot kami kay Jake kapag nakita kanyang umiiyak. Sayang naman ang lahi ko kapag nagkataon. Puno ng kayabangan na sad ni Eric. 10 pares ng mata ang matalim na tumingin kay Eric. At bago pa makatakbo ang huli, nakatanggap na ito ng 10 batok. Aray naman! Sigaw ni Eric habang hinihimas ang batok na nasaktan. Halos mapatalo ng lahat sa gulat nang biglang bumukas ang pinto ng operating room. Pigil ang hininga ng bawat isa habang hinihintay ang paglabas ng doktor. Si Sarah hindi mapakali. Panay ang punas niya sa kamay niya dahil para itong gripo sa sobrang lakas ng pagpapawis. He's gonna be fine. Pagpapalakas ni Carlo sa loob nito at masuyong hinawakan ng balikat. Ngumiti si Sarah pero hindi mawala ang kaba sa dibdib niya. Dinig na dinig nila ang maingay na mga nurses pero walang ibang naririnig si Sarah kundi ang yabag ng sapatos na unti-unting lumalapit sa kanila. Sino ang kamag-anak ng lalaking pasyente? Seryosong tanong ng doktor. Hindi alam ni Sarah kung bakit masyado ang tahit ng kanyang dibdib na maging ang pagsasalita ay pansamantala niya atang nakalimutan. Siya po ang asawa, Dok. Bakas ang kaba sa boses ni Carlo nang ituro siya. The operation is a success. Napingi si Sarah sa sinabi ng doktor. Parang umugong ang tainga niya habang ang mga kasama niya nagkakagulo na. See, I told you, he is strong. Bakas ang kasiyahan ni Carlo nang sabi nito yun. Tahimik na nagpasalamat si Sarah para sa kaligtasan ng asawa habang masaganang tumutulo ang luha. Sarah's point of view. Iha, ako nang bahala dyan. Dinig kong sambit ni Manang Corazon. Pinipigilan ako sa ginagawa kong paghahanda ng pagkain ni Jake. Pansamantala kong hininto ang paglalagay ng ulam sa malaking plato. Bago hinarap si Manang. Manang, okay lang po. Kaya ko naman po. Pero kalalabas mo lang ng hospital. Hayaan mo na ako, Manang. Gusto kong alagaan si Jake para na rin pasasalamat ko sa pagligtas niya sa akin. Isang linggo na din ang nakalipas mula nang mangyari ang labanan. At sa loob ng isang linggo na yon, nanatili kami ni Jake sa hospital. Dahil hindi ko hinayaan na mawala ito sa tabi ko. Kahit na nga ilang ulit ako nitong sinabihan na umuwi muna at magpahinga, hindi ako pumayag. Sa tuwing oras ng pahinga, hindi ako nito hinahayaan na matulog sa couch. Kaya in the end, sa buong week na nasa hospital siya, lagi kaming hati sa higaan. Hanggang sa pwede na siyang lumabas, hindi ako nawala sa tabi nito. Pero Iha, wala ka pang maayos sa pahinga. At agad na inagaw sa akin ni Manang ang ginagawa ko. Magrereklamo pa sana ako pero hindi na ako nakapagsalita dahil tuluyan nang dinala ni Manang ang tray sa taas. Mabagal na sumusunod lang ako dito habang umaakyat sa second floor. At ang maramdaman ko na huminto ito, kinapa ako ang pinto at ako na ang nagbukas dahil may dala pa ito. Jake, nandito ang pagkain mo. Excited kong sabi. Pakibaba na lang po niyan sa table, Manang. Salamat po. Magalang na sabi ni Jake at hinawakan ako sa baywang bago inalalayan. Habang mabagal kaming naglalakad, pinunan ko ang katigasan ng ulo nito. Han, ang sabi ng doktor, hindi ka pa pwedeng magkikilos. Kaya ko na po and besides, mabilis na akong gagaling ngayon kasi may nurse ako na maganda. Pabirong sabi nito.
Hindi uubra ang pangakit mo, Jake. Banta ko dito pero ang loko yumakap ng mahigpit sa akin. Jake! Kulang sa conviction na pigil ko dito. Hinawakan ko ang kamay nito at pilit na inaalis. Jake! Baka dumugo ang sugat mo. Paalala ko pa dito. Kagad akong napahiwalay dito at kinapa ko ang tagiliran nito para himasin. Ang tigas kasi ng ulo mo. Sabi na kasing hindi pa pwede. Okay ka lang ba? Kailan ba pwede? Namimiss na kita. Kumain ka na lang para gumaling ka na kaagad. Subo mo na lang kaya, Han. Shut up, Jake. Start eating. Bulyaw ko dito. Pinakain ko ito at pinainom ng gamot bago inalalayan pahiga sa kama. Okay na ba ang pakiramdam mo? Ang sugat mo, sumasakit pa ba? Okay na ako. Huwag ka na masyado mag-alala. Sabay na tayo magpahinga. Pakiramdam ko sa nagdaan na araw na lagi akong active. Ngayon ako sinisingil. Naghikab ako at nahiga sa tabi nito. Pero sinigurado ko na may space pa din sa pagitan namin para hindi matamaan ang sugat nito. Bakit ang layo mo? Baka kasi masagi ko yung sugat mo. Sagot ko at humiga na. Pero dahil matigas ang ulo nito, hinila ko at sinigurado na hindi makakawala sa yakap nito. Jake, yung sugat mo! Malakas na sabi ko. Shh! Tulog na. Umiling na lang ako sa kakulitan nito. Pero yumakap din ako. Jake, huwag mo akong iiwan ha. Mahal na mahal kita. Huling sinabi ko bago ako lamunin ng antok. Jake point of view. Tahimik kong pinagmasdan ang mahimbing na natutulog na si Sarah. Nang makatanggap ako ng text mula kay Mom na nasa baba na sila nitong kondo. Nasa kalahatian pa lang ako nang nalalakad sa hagdan. Napahinto na ako dahil rinig ko ang nag-hysterical na boses ni Mom. Hay naku, yung anak mo nasaan na ba? Galit na sigaw ni Mom kay Dad. Ami, nandito lang ang anak mo. Huwag kang maingay. Baka nagpapahinga pa sila at maaga pa. Masamang tingin ang ipinukol ni Mom nang pagalitan nito ni Dad. Shut up! Kasalanan mo talaga to eh! Galit na paninisi ni Mom kay Dad. Mula sa kinatatayuan ko, nakita ko kung paano magpabalik-balik ng lakad si Mom. Bago magpapapadyak, tahimik lang na naglalagay ng kapisiman ng korason sa lamisita. Samantalang si Dad, nagkakamot ng ulo dahil hindi alam kung paano papakalmahin si Mom. Naiiling na pinagpatuloy ko ang paglalakad. At nang makita ko ni Mom, kaagad nanlaki ang mga mata nito at sinugod ako ng mahigpit na yakap at madiin na mga kurot. Aray, Mom! Sigaw ko habang umiiwas sa mga pangungurot nito. Ikaw na bata ka. Gusto mo ba kaming patayin, ha? Gigil na tanong ni Mom. At mas dininan pa ang pagkurot sa braso ko. Aray naman, Mom! At ang OA, ha? Patayin agad. Ako yata ang mawawala kapag hindi mo tinigilan ang pagkurot sa akin. Inis na sabi ko dito. At tutop ang tagiliran na mabilis akong tumakbo para lumayo dito. Nakarating ako sa sala at kaagad akong binalot ng yakap ni Dad. Thank God you're safe, son. And congratulations on your wedding. Sabi ni Dad. Nakaramdam ako ng guilt nang banggitin nito ang kasal namin ni Sarah. Thanks, Dad. And sorry kung hindi ko na kayo na-invite. Biglaan kasi. Nasaan si Sarah, Jake? Tanong ni Mom. Pinagpahinga ko muna, Mom. Mula nang lumabas kami sa hospital, wala pa naging maayos sa tulog yun. Nagkausap na ba kayo ni Joaquin? Pag-iiba ni Mami ang usapan. Yeah, we talk. And it's making me wonder, what really happened that time? Seryosong sagot ko. Dapat tinanong mo sa kanya ang bagay na yan. Dahil siya lang ang makakasagot niyan. Play safe na sagot ni Mom. Mas lalo akong kinutuban na may ibang nangyari nung time na nawala si Tita Bella. Mom is keeping secrets. Ramdam ko to at yun ang dapat kong malaman. Bakit nakakulong pa rin siya hanggang ngayon, Mom? He committed a crime, son. Sagot ni Mom at tumingin kay Dad. He didn't. Sabi ko. And how do you know that? Because Joaquin told me everything. Son, your tone. Puno ng babala na sabi ni Dad. Huminga ako ng malalim para pansamantalang pakalmahin ang sarili. Sorry, Mom, Dad. I just wanted to help my brother. Nakita ko makahulugang tinginan ni Mommy at Daddy. Doon pa lang, mayroon na itong hindi sinasabi sa akin. We have to go, Jake. Naalala namin, mayroon na pala kami importanteng pupuntahan. Tumayo si Mom.
Mom, Dad, why you're keeping things from me? Hindi ko na naiwasan ang magtaas ng boses kasi alam ko na may sikreto ang mga ito na hindi sinasabi. Hindi naman pinansin ng mga magulang ko ang frustration na nararamdaman ko. Tinalikuran nila ako nang wala man lang sinasabi. Kaya napatingin ako kay Manang Corazon, pero nakita ko to na abala sa pag-ayos sa kusina. I have a deep sigh at nagsimulang maglakad pabalik sa kwarto. Ano nga kaya ang totoong nangyari sa nakaraan? At sino kaya talaga ang may kagagawan sa ina ni Sarah?